Hello, hello mga ka-newbies! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dalawang ingredients lang ang kailangan mo. Makakagawa ka na ng masarap na dessert. Paano ito gawin? Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Sa recipe na ito, gagamit tayo ng tinapay at fresh milk. 4 na piraso nga pala ang ginamit ko sa tinapay, habang 1/2 cup naman ang ginamit ko sa fresh milk. Ibuhos ang gatas sa ibabaw ng tinapay at gamit ang tinidor, durugin ito hanggang sa mag-well combine ang tinapay at gatas. Sa procedure na ito, pwede kayong gumamit ng blender o di kaya ay food processor kung meron kayo. Sa akin kasi, mano-mano ko siya ginawa. Ito yung consistency na hinahanap natin. Hindi siya masyadong basa, hindi din siya dry. Dahil naman nagpainit lang ako ng mantika sa kawali dahil ipiprito natin yung mixture. Gamit ang aking kamay, nag-form lang ako ng maliliit na dough at hinulog sa mainit na mantika. Pero bago yon, sinuguro ko munang malinis ang aking kamay at naglagay ng konting mantika para hindi magdikit yung mixture sa aking kamay. Dito sa procedure na ito, pwede naman kayang gumamit ng kutsara. Depende na sa inyo kung saan kayo mas komportable. Sa akin kasi mas mabilis kapag gamay ang gamit. Ayun. Iprito nga lang na pala natin itong mixture na ito sa mahinang apoy para maiwasang masunog. From time to time, haluin natin siya para even yung pagkakaluto. Iprito lang natin siya hanggang sa maging golden brown na. Guys, paalala ko lang sa inyo, kailangan mahaba ang tisi nyo pag nagluluto nito. Dahil mahinang apoy lang ang gamit natin sa pagluluto, hindi pwede yung malakas para hindi masunog yung ating niluluto. Ayan, pag golden brown na siya, pwede na natin siyang hanguin at iset aside. Samantala, meron ako ditong isang lemon. Hinugasan ko muna itong maigi bago ko tinanggal yung balat. Dahan-dahan lang yung pagtatanggal ko ng balat kasi hindi ko isasama yung puti. Pagkatapos, tinanggal ko lang yung mga puti na sumama dun sa balat. Kasi yung puti yung magbibigay ng mapaklam lasa ng ating lemon. Guys, kung ayaw nyo namang pahirapan yung sarili nyo sa ganito procedure, pwede nyo namang gadgarin na lang yung balat ng lemon. Ayun, pagkatapos kong tandalin yung puti, hiniwa ko naman ito ng maninipis. Etong lemon pala yung magbibigay ng flavor at bango ng ating dessert. Bali, ganito ang itsura niya pag nahiwa-hiwa na. Sunod ko namang ginawa ay nagpakulo ako ng kalahating basong tubig. Nilagyan ko ito ng kalahating basong asukal. Haluin lang ito hanggang sa matunaw yung asukal. Guys, yung dami ng asukal ay nakadepende sa inyong panlasa. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo namang dagdagan ng asukal. Pagkatapos nito ay inilagay ko na yung hiniwa natin kaninang lemon. Haluin lang natin siya at lutuin hanggang sa malambot na yung ating lemon. Alam niyo bang nagustuhan ito ng aking pamilya nung first time ko itong ihain sa kanila?
Bagay na bagay kasi itong gawing panghimagas o di naman kaya'y merienda, i-partner mo lang ito sa mainit na tsaa or mainit na kape. Pag malambot na yung lemon, yung tipong nagme-melt habang kinakain, pwede mo nang patayin yung apoy. Ngayon naman, ibuhos na natin ang ating syrup dito sa bread ball na prinito natin kanina. Siguraduhin lang nakasubmerge silang lahat para pantay yung lasa. Palamigin muna natin siya bago natin ilagay sa refrigerator at i-chill for 1 hour. O diba, napakasimple ng ating dessert? Pag malamig na siya, pwede nyo na siyang i-serve kasama ng inyong paboritong mainit na inumin kagaya ng tsaa or kape. Please subscribe to my channel, like, and hit the bell button for new updates.